Kinilala ang mga Public Employment Service Office o PESO ng Nueva Ecija dahil sa kanilang natatanging pagganap sa paghahatid ng serbisyong pang-empleyado sa publiko. Sa ginanap na Central Luzon 2025 Year-End Performance Assessment o YEPA at 2026 Planning Exercise noong Pebrero 24 sa Royce Hotel sa Clark, idineklarang mga nagwagi ang sumusunod na PESO ng Nueva Ecija sa 2025 Regional Search for Best PESO. First Class Province, Nueva Ecija Provincial PESO, Component City, PESO Cabanatuan. First Class Municipality, PESO Talavera. Second Class Municipality, PESO Llanera. Ang komprehensibong tagumpay na ito ay patunay ng matibay na dedikasyon ng lalawigan sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa labor market, epektibong pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho at mga oportunidad sa hanapbuhay at pagsusulong ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad sa buong Central Luzon. Bilang mga regional champion sa kanilang kategorya, buong dangal nakakatawanin ng mga nabanggit na PESO ang Central Luzon sa nalalapit na 2025 National Search for Best PESO, kung saan makipagtagisan sila sa iba pang mahuhusay na PESO mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Binabati ang masisipag at dedikadong koponan ng Nueva Ecija Provincial PESO, PESO Cabanatuan, PESO Talavera, PESO Llanera at ang buong Nueva Ecija Federation of PESO sa kanilang kahangahangang tagumpay. Itinampok sa Science City of Muñoz ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang CUDOC bilang bahagi ng pagsusulong nito ng digital transformation sa mga sistemang pangkalusugan ng mga lokal na pamahalaan. Ang CUDOC ay isang Filipino health technology startup na itinatag noong 2018 ni Noel Gary del Castillo. Layunin nitong pagdugtungin ang mga pasyente, doktor, ospital at mga lokal na pamahalaan o LGU sa pamamagitan ng isang integrated online platform na maaaring ma-access sa web at mobile applications. Sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, nakipagtulungan ang kumpanya sa Department of Health o DOH at nakapagbigay ng mahigit 15,000 libreng telemedicine consultations upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong medikal sa kabila ng mga restriksyon sa paggalaw ng publiko. Ayon kay Del Castillo, mula sa pagiging simpleng doctor-to-patient application, umunlad ang kanilang platform tungo sa isang komprehensibong healthcare provider network na nakaayon sa Universal Healthcare Law. Sa pamamagitan ng sistema, maaaring magpabook ng konsultasyon ang mga pasyente, makakuha ng reseta at magtago ng digital health records. Samantala, nagagamit naman ng mga healthcare provider ang real-time management ng appointments, referrals at dokumentasyon. Pinahihintulutan din ito ang mga LGU na bumuo ng healthcare provider networks na nag-uugnay sa mga barangay health center, pampublikong ospital at pribadong pasilidad upang mapabilis ang referral system at masubaybayan ang paghatid ng serbisyo. Sa suporta ng Philippine Council for Health Research and Development o PCHRD, nabuo ang CUDOC Analytics, isang dashboard na nagbibigay ng datos hinggil sa dami ng pasyente, karaniwang sakit, trend sa reseta at paggamit ng pasilidad upang mapahusay ang reporting at reimbursement processes sa PhilHealth. Sa tulong naman ng Technology Application and Promotion Institute o TAPE, nakakuha ang startup ng intellectual property support at naipalawak ang patent application nito sa ilalim ng Patent Cooperation Treaty. Kinilala rin ang inobasyon ng magwagi ito sa Gold Award sa isang pandaigdigang kompetisyon noong 2024 na inorganisa ng World Intellectual Property Organization o WIPO sa Geneva, bilang pagkilala sa potensyal nito sa larangan ng digital healthcare solutions.
Naipatupad na ang platform sa pakipagtulungan sa pamahalaang lungsod ng Parañaque City at sinuportahan din ang mga digital health initiatives sa Laguna sa pamamagitan ng GovSol app na nagbibigay daan sa online consultations at regulado ang pamamahagi ng gamot batay sa digital prescriptions. Patuloy ang pakikipag-ugnayan para sa posibleng pagpapalawak nito sa Central Luzon at iba pang rehiyon, habang isinasama rin ng kumpanya ang artificial intelligence features gaya ng automated medical transcription at AI-assisted patient navigation. Inaanyayahan ang mga LGU, ospital at iba pang stakeholder na interesado sa digital health integration na bumisita sa www.cudoc.com o magpadala ng email sa hello@cudoc.com para sa koordinasyon. Samantala, patuloy ang DOST Central Luzon sa pagsusulong ng mga solusyong nakabatay sa agham at teknolohiya upang mapalawak ang akses sa digital healthcare at mapalakas ang innovation ecosystems sa rehiyon. Pinayuhan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Science City of Muñoz ang mga magsasaka ng palay na pairalin ang sabayang pagtatanim at wastong pamamahala sa bukid upang maiwasan ang matinding pinsalang dulot ng rice black bag o RBB infestation. Ayon kay Leonardo Marquez, Senior Science Research Specialist ng Crop Protection Division ng PhilRice, ang RBB ay isa sa pangunahing insektong peste na maaaring magdulot ng malaking pagbaba ng ani kung hindi maaagapan. Ipinliwanag niya na mahalaga ang schedule ng pagtatanim sa pagdami ng peste dahil ang mga bukiring may nakatayong pananim ay nagiging sentro ng pagtipo ng populasyon ng RBB. Dagdag niya, ang mga magsasakang agad nagtatanim pagkatapos ng anihan ay maaaring malipatan ng populasyon ng RBB mula sa nakaraang taniman patungo sa bagong tanim na palay. Sa kabilang banda, ang mga nahuhuli ng 1 hanggang 2 buwan sa pagtatanim ay maaari namang makaranas ng mas mabigat na pinsala dahil nagiging sila na lamang ang may nakatayong pananim kung saan nagtitipon ang mga peste. Upang matugunan ito, inirekomenda ni Marquez ang sabayang pagtatanim sa buong komunidad upang maputol ang life cycle ng peste at maiwasan ang paglipat ng populasyon nito. Iminungkahi rin niya ang agarang pag-aararo matapos ang anihan o paghahanda ng tuyong lupa upang maalis ang mga pinagtataguan at pinamumugaran ng RBB habang hinihintay ang susunod na cropping season. Makakatulong din umano ang pagpapastol ng mga bibe sa dating inpektadong bukid, pagpapanatili ng hindi bababa sa 5 sentimetrong lalim ng tubig upang malubog ang mga itlog ng peste, at pagpapababa ng seeding rate sa humigit kumulang 40 kilo bawat ektarya upang mabawasan ang pagdami nito. Idinagdag ni Marquez na maaaring gumamit ng biological control agent gaya ng metarhizium kapag umabot sa average na 5 insekto bawat punla ang infestation. Binigyang din niya na kinakailangan ang maagang aksyon dahil mabagal ang epekto ng naturang pamamaraan. Binanggit din niya ang kahalagahan ng mahigpit na field sanitation sapagkat ang rice black bag ay nagtatago sa mga damo at iba pang halamang kaugnay ng palay pagkatapos ng anihan at nananatili roon hanggang sa susunod na taniman. Patuloy namang isinusulong ng PhilRice ang integrated pest management practices upang matulungan ang mga magsasaka na maprotektahan ang kanilang ani, mabawasan ang pagkalugi sa produksyon at mapalakas ang seguridad sa pagkain ng bansa.